EDSA. Marami, O isa sa amin, sa Senado, ang naglagay. Sabi niya, West Philippine Sea, atin ito. Napakamahal ng mga digital advertisements na yun, Nelson. Kaya, sa pagtatanong ko na yun, bakit mo ako babansagan na traidor? Meron ba ako sinasabing ka-traidor-traidor doon? Hindi naman sinabi sa China ang West Philippines. Wala naman ako sinasabi. Sinasabi ko lang, linawin natin. Oo. Kasi, tingnan mo Nelson, kung tayo-tayo lang, alam ba nandito tayo sa studio, atin ito. Ay, alam naman natin lahat ito. Kasi may mga... Sino bang kukontra dito? Wala kukontra. Okay. Ngunit kapag ang pinag-uusapan, ito karagatan, Dagat. na disputed pa ng napakaraming bansa, paano tayo haharap sa International Tribunal pagdating ng araw? Amin ito. Yun ang sasabihin na natin Kasangkot na sila Hindi, amin ito. Patunayan nyo, sabi nila. At saka, Sen, ito mahirap talaga. Dito sabi mo, sa studio, atin ito, kita mo kasi yung boundaries. Tayo, alam natin. Tayo kasi domestic. Tayo. Ngayon, pagdating sa labas. Pagdating sa dagat, lalo na. Sa dagat. Karap na natin ang maraming mga nag-aagin. Hindi lang naman tayo ang claimants Marami tayong claimants. Vietnam, China, Malaysia, Taiwan. Di ba? Okay. Kaya ako tinatanong hanggang saan. Ngayon, para tayo ay magkaroon na ng ganap na pagkaunawa, Ayan na. kinuha ko na mismo yung Volume 2. Ito yung annex ng ating Philippine Memorial. Ito yung petisyon na isinabmit natin sa tribunal noong 2022. May kinalaman nung makuha sa atin yung Baho de Masinloc. Ang Volume 2 ay tinawag na Atlas of Relevant Features. Doon ay nakadrawing ang... sige, pakita natin yung... pwede natin ipakita yung isang slide, direct. Tuloy ang ating talakayan. Ako, mainit Nelson at Sen. Sana tayo? Doon tayo sa punto ng coordinates. Yes. May nagsasabi kasi hindi na kailangan yan. Ayun nga, para maging malinaw kung ano talagang sinasabi, doon tayo sa eksaktong sinabi. Ang sabi po nakita ko ito ilang araw na at maraming nag-share nito na mga supporter ng konseptong ito. Ang sabi dito, the rights of a coastal state over its continental shelf exist ipso facto and ab initio by virtue of its sovereignty over the land. The territorial sea and the continental shelf where the exclusive economic zone and extended continental shelf are considered integral natural extension of the coastal land territory. This is expressed in the international law principle of the land dominates the sea. A coastal state has an inherent rights to its continental shelf without need of any formality, announcement, proclamation, or occupation. There is therefore no need to proclaim the coordinates of the outer limits of a coastal states. Sino nagsabi niyan? Justice Antonio Carpio. Ulitin mo nga, sino nagsabi? Retired Justice Antonio Carpio. Yun ang principle. International principle. In an ideal world, tama naman yun Pero, ideal ba yung mundo natin, Nelson? Lalo na dito sa Pilipinas, yung pinag-uusapan. Exclusive economic zone at saka yung ating continental shelf. 200 nautical miles away from the baseline. Okay? Ilan ang nag-o-overlap na water system dyan? Isa-isayin natin. Sa bandang norte, meron tayong problema, nag-o-overlap nasa Taiwan at saka China because of the Pratas Island. Okay? Bandang norte pa rin, nagkakaroon ng overlap ang ating Philippine Sea at saka yung Basi Channel. Ito ay problema natin sa Japan at saka sa Palau. Baba tayo sa south. May problema tayo dahil sa Sabak Lane. So nag-overlap ang ating EEZ. Sabah, Malaysia. Meron pa sa Indonesia. May konting dispute. Nagkukulay ang ating Celebes Sea at saka yung Sulu Sea.
Ideal ba yun? Kaya nga ang sinabi ng UNCLOS, kung pakikinggan mo, sino na yun? Retired justice. Si retired justice, okay? Oh. Eh di huwag na natin pakinggan yung Article 75 at saka Article 84 ng UNCLOS. Ano bang sabi ng article? Na kailangan magsumite. Oo. Kasi alam mo, ang UNCLOS pinagmumula ng ating karapatan. Ngunit meron ding partiyan ng obligasyon ng bawat estado. Para maklaim mo yung karapatan na yun. Kaya kailangan, meron tayong coordinates talaga. Nag-aaway-aaway nga eh. Baka naman walang letra por letra nakasulat na kailangan ng coordinates. So, di basahin niya. Alam nga naman upang magbasa sa kanya. Kailangan, basahin niya. Ito, binabanggit ko na nga sa kanya eh. Article 75 at saka Article 84, inuobliga po tayo ng UNCLOS. Na magsumite. Oo. Hindi lamang yun. Alam mo kung sino pang nag-uubliga sa atin? Sino? Yung Secretary General ng United Nations. Sapagkat tayo ay miyembro ng UN. Opo. Alam mo, nag-i-issue ng regular na paalala ang United Nations na tayo ay mag-comply doon sa mga regulatory issues. Kagaya, pinagsasambit tayo ng coordinates talaga. Alam ba nyo ngayon, isipin mo, ito, kailangan malaman ninyong dalawa ito. Obligasyon ito Opo. ng isang partido ng isang treaty. Okay? Kailan ba tayo nag-sign sa UNCLOS? Kailan pa? 1982. 1982 na pala. Niratify ng ating pamahalaan 1984. Okay. Naging enforceable sa atin Opo. 1997 o 1994. 1994, okay. Sa makatwid, 1994, 2026, ilang taon nang nakararaan? Nelson, Mga... mathematician, 32. 32, tama. 32 years ago. Oh. Sabi ng Article 75, 84, mag-submit kayo ng chart sa mga coordinates. Hanggang ngayon, hindi pa tayo nagsasubmit. 32 years nang nakakaraan. Babasahin ko na para akala ano nyo lang yan interpretation. So yan, nakita na niya. Basahin mo. Article 75. Part of the Convention's provision on the exclusive economic zone requires coastal states to provide publicity for charts or list of geographical coordinates. Yan. Ulitin mo nga yun. List of geographical Ayan, coordinates sana nakikinig yan. defining the outer limits of their EEZ. Oh. Ibig sabihin, Sen, parang talagang banggaan no? Hindi ba obligasyon yun? Ibig mo sabihin, ikaw pinangangalandakan mo ang karapatan mo sa UNCLOS, pero yung obligasyon, hindi mo tinutupad. Dalawang bagay yun, Nelson Tama. Alamin mo ang karapatan mo, ang sinasaad sa UNCLOS, ngunit gampanan mo ang pananagutan mo, ang obligasyon mo na nakasaad din dito. 84, ano sinasabi ng 84? Yan. Hanggang 75 lang po ito. Sige, basta total nabasa niya na yung dito pa lang, dito pa lang tapos na tayo O bakit niya sinasabi? Sinong paniniwalaan mo ngayon? Yung UNCLOS o yung sinasabi niya? Makikita po ng natin ngayon. Bakit po kailangan ng coordinates? Ang dami po kasing disputants ang daming claimants Tama po. Para hindi magulo, yun lamang yun lamang pong sasabihin ko sa inyo, meron tayong tinatawag na International Seabed Authority. Okay. Yan po ay may kinalaman sa mga vessels na nag-explore po ng oil and gas. Ganyan, tsaka ibang magnetic minerals, So, exploration naman po ito. Okay. Ibang genetic minerals, I'm sorry, no? Sana kung ang pakay mo lang ay Maritime Scientific Research. MSR. Ayan, kakaraniwan may consent na yan kasi kailangan ng pangmundong agham yan Research. Para malaman natin kung Ganun pala yun. yan walang masyadong problema yan. Masyadong tututol. Pero pagka pumalaot ka, at ang gagawin mo ay exploration, oil, gas, genetic minerals. Iga-guide ka ng Seabed Authority kasi nasa ilalim na yan. Kaya nga yung continental shelf mo, kailangan yan Opo.
Kung wala kang coordinates, hindi ka basta makakapasok dyan. Ayun. Sasabihin ng ano, pag may coordinates, di kung wala kang kaya pala pasok ng pasok sa atin yung mga yan paano, kasalanan lahat ni Justice Carpio, sinabi niya, hindi na dapat magkaroon ng coordinates. Kaya siguro po ngayon, papasukan tayo ng lahat ng mga nag-i-explore na yan, sisihin po ninyo siya. Kasi ayaw niya magbigay ng coordinates Hanggang ngayon po, ay wala pa po tayong coordinates pagkatapos ng 32 taon. Alam niyo kung bakit? Ayun po. Kasi pinayuhan nga ni Carpio na wag na maggumawa. Kaya nga siguro. Ngayon, madali namang kwentahin. Na pag sinasabi natin, alam mo, sinabi ni Jen, sinabi ni Nelson, sinabi ko na rin. Hanggang ngayon po, after 32 years, bakit hindi po tayo makapag-submit, makapag-deposit ng chart at geographic coordinates? Mali ka naman Kapag ang dami na namin puntahan po ninyo yung website po ng Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. Dualos. Real yes. time po ito. Yan po, ibibigyan po kayo ng update kung ano po ang naisubmit na natin. Tayo, transparent tayo Ang sinasabi natin dito puro totoo.